Update lang po tayo mga kababoy doon sa aking biik po na nagtae. Okay na po siya ngayon at isi-share ko po sa inyo kung ano po yung ginawa ko. Organic lang po yung ginawa natin mga kababoy. Wala po yung medicine, wala pong inject at wala pong powder na ginamit natin para gumaling po yung ating biik na nagtae. I-share ko rin po sa inyo sa tulad ko po na baguhan pa lang po mag-alaga ng inahin. Kaibahan po kasi yung landi at sayang naman po pag malipasan po yung landi ng inahin. Landi na yung inahin natin tapos po mawala yung kanyang mga biik. Sa tulad ko po na yun lang po yung ginagawa kong basihan, yung pamumula ng ari at pamamaga ng ari. At yun lang po talaga yung binabasihan ko pag naglandi yung inahin. So, nagwalay po ako ng Sabado, Martes po, namula na po at namaga yung ari ng inahin ko. Kaso, konti lang po talaga mga kababoy. Kaya kailangan po talaga na monitoring po talaga yung gagawin natin sa ating inahin. Yun nga, Martes, tapos pagka Miyerkules, yung pinaliguan ko po siya. As in, nag-standing hit po siya mga alas 3 ng hapon. Hindi na po siya gumagalaw, tumatayo na po yung buntot niya, pati yung taingan niya, tumatayo. As in, standing hit na po siya pagka Merkules. Tapos, Webes, tsaka na po dumating yung ating technician, tsaka na po siya na-EI. So, Sabado po na wala yung biik, standing hit na po siya, Merkules pa lang, tapos Webes po. Na-EI siya. Kung ating dumalaga ay 57 days na po niya ang buntis mula po ng may EI. So, yung due date po nito ay inaabangan po natin sa February 23. Sinasabay ko pa pala pagpapakain itong ating mga native chicken. At kung ano po yung pakain natin sa ating mga inahin, yun din po yung pinapakain ko po sa kanila. Ginagamitan ko po ito ng developer at may halo po itong darak ng mais. Hindi na po ako nagpo-pure feeds mga kababoy. Dito lang po sa ating mga biik ngayon. Ayan. Kaya po meron po yung NEAT kasi times 2 po yung presyo ng pre-starter dito po sa pakain po natin sa ating mga inahin, kaya nakanit po yan. So ito pa lang ating mga bake na nagtae. Ang ginamit ko po nito mga kababoy kasi nga wala po akong di pa ako marunong mag-inject at wala po, di ko po na-contact agad yung technician. 4 na araw po pala itong nagtae. Kaya yung last po natin na buyer, dapat ito po sana yung kukunin niya kasi malaki. At ito din na yung napili ng ating technician. Hindi niya po kinuha kasi nga nagtae. At yung ginawa ko po mga kababoy, ay hinayaan ko lang po siya kasi kumakain naman po yung aking biik. Medyo matamlay nga lang po, basa yung niya, dumi niya, pero kumakain pa rin naman, umiinom ng tubig, kaya hinayaan ko lang, tapos pinakain ko po ng saging na hinog. So yun lang po yung pinakain ko mga kababoy, wala pong ibang gamot-gamot na binigay ko. So ngayon, okay na po yung aking mga biik. Isa lang pala yung nagtain nito, ito pong hinahawakan ko. Susubukan ko po siyang buhatin ngayon mga kababoy. Kung bumigat ba yung ating mga alaga. Kasi ako po yung nagbubuhat. Yung may mga buyer po tayo. Kaya makukumpara ko po. So, bumigat po yung ating mga alaga mga kababoy. Akala lang po natin parang hindi po sila lumaki. Pero bumigat po sila. Mahirap na po silang buhatin. Ang inahin po natin ay pakunti-kunti lang po yung pakain natin. Nasa 200 grams na feeds lang po yung binibigay ko. Tapos, konting darak lang po. Para medyo mabusog-busog naman. Tapos, itong ating inahin na 57 days buntis. Mabilis po siya kumain mga kababoy. Oh. Tapos, pagkatapos niyang kumain, higa agad. Hindi katulad dun sa ating inahin na sobrang maingay kasi nga siguro dahil hindi siya nabubusog, ningangat-ngat niya po yung kawayan niya, kaya bago din po yan yun natin napalitan yung kawayan kasi nasira niya po, kinain niya po yung kawayan. So ito lang po muna yung update natin mga kababoy. Okay na po yung nagtatay nating biik. Happy farming po sa lahat!